Patuloy po sa ating mga kapatiran, natural po talaga sa ating lahat na sa mga bagong nakakilala, nakarinig, nakaunawa sa Panginoon, natural po, nagmumula po sa taong nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos, yung kaalaman, sapagkat natural naman na kung ikaw ay bago pa lang po nakarinig ng mga bagay kay Kristo at sa Panginoon Diyos, wala naman tayo talagang malay po sa laman ng Biblia. Yan po ang totoo. Kaya natural lang na yung mga kasama nating nagbabahagi, nag-aaral, mga kasama nating mga bagong mananampalataya, natural po na yung kanyang kaalaman sa bagay ng Diyos ay galing po sa turo ng tao. Yan po ay natural. Pero hindi dapat na manatili sa ganon, kasi nga po karamihan sa alam natin ay yung mga memorized na natin na turo ng ating nakagis ng relihiyon, na samahang kinaanibang relihiyon, mga grupo-grupo, until such time na ikaw mismo ay maraming tanong, until such time na ikaw mismo ay naghahanap ng mas maliwanag at matibay po na papaniwalaan, yan, natural lang na susubukan mong mag-aral at ikumpara yung mga turo ng maraming tao. Lalo na po ngayon, hindi na po dapat nakakulong yung isang mananampalataya o isang tao sa turo ng isang relihiyon. It's better na ikumpara po yung mga naririnig at nakikita, huwag isasara ang kaisipan. Sapagkat dun ka po mapapahamak, dun ka makukulong sa katuruan at pananampalataya na narinig mo lang. Mas maganda po ikukumpara natin yan. Yun po yung proseso or process of learning. Yan. Ibig sabihin, hindi lang isang pananampalataya o isang doktrina yung narinig mo, mas maganda ikumpara po ang mga naririnig, sapagkat yun po isang tanda ng nagsasabi, nagsusuri siya. Sinusuri niya yung iba't ibang katuruan na naririnig po sa mga tao. Ngunit ang mahalaga po dyan ay pagtibayin po yan ng kung ano yung nakasulat sa Biblia. Okay. At sa pag-unawa at pagtanggap po at paniniwala sa Biblia, dapat po ay maging maingat. Ang tawag po ay mag-analyze tayo sa ating binabasa. At makita natin yung sa ating paglago po sa kaalaman, unti-unti nating naunawa na yung Biblia pala, hindi lahat na nakasulat dyan ay para sa iyo. Alright? Kaya mahalagang maunawa, pag binasa ang Biblia, ang una may consider, sino ang kinakausap sa binabasa. Yan po yung napakahalaga. Right? At sino yung nagsasalita. Yan. Yung speaker at saka yung audience. At pangatlo, ano yung pinag-uusapan doon sa binabasa mong teksto sa Biblia. Kasi pag hindi po na-establish yun, kaya nagkakaroon po na iba't ibang uri ng interpretasyon at hindi na lumalago sa kaalaman po ang mga mananampalataya kasi nakapako sa isip niya yung mga talata ng Biblia na yun lang ang kanyang nababasa at most of the time ay hindi tinitingnan kung sino yung pinapatungkulan, kung sino kinakausap. Yan po yung napakahalaga sa pag-aaral ng Biblia. Ngayon, sa ating topic po ngayon, nais ko pong bigyan ng mas malalim ang unawa po yung yung mabuting balita ni Kristo, yung Gospel of Christ. Yan. Na ito pong Gospel of Christ, hindi lang po ito John 3:16. Kasi karamihan po ng nagbabasa ng Biblia at mga nag-aaral at nagtuturo, karamihan po dyan ay nakatali lang po doon sa John 3:16. Wala pong masama sa John 3:16. Nililiwanag ko lang po. Kaya lang, pag ikaw ay nandun lang sa John 3:16, isa lang ang unawa dyan. Sa panahon na yan po'y naisulat, sa panahon na yan po'y naunawa ng mga kausap ng Panginoon during the first century ng mga pawang Hudyo, ay isa lang po ang pinatitibayan doon. Kung sino po yung anak ng Diyos. Di ba sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yan. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang issue lang po, dun sa unang talatang mababasa natin,
patungkol po sa mensahe ng Panginoong Hesukristo ay isa lang. Yun ay tungkol po sa persona o pagkakilanlan kung sino yung Jesus o yung Kristo. Ngayon, since ang topic po natin ay tungkol sa Gospel of Christ, right? Gagawin ko po itong series kasi meron pong 4 na mahalagang topic na nakapaloob po sa mabuting balita ni Kristo. Bakit sinabi bang mabuting balita ang sinasabi diyan? Right. Sapagkat ma-appreciate lang po natin yung mabuting balita pag naunawa natin yung masamang balita. Yan, yung contrast ng dalawa. Karamihan kasi hindi unawa po yung yung pareho na yan. Number 1, marami hindi alam yung masamang balita. Pangalawa, hindi din alam yung magandang balita. Yan. Kaya ang title po ng ating topic is The Gospel of Christ. It will provide po ng deeper and much higher understanding. Ano nga ba yung mabuting balita ni Kristo? Sa topic pong ito, ay isa lang po yung aking madidiscuss kasi yung lang po isa mahaba na yun eh. Sa topic po ito ay maunawa natin bakit sinabing Gospel of Christ o mabuting balita ni Kristo. In a very simple manner po, pag sinabing mabuting balita ni Kristo, ito po yung patungkol doon sa ano ba ang ginawa ng Kristo na makikinabang tayong mga tao. Yan po yan. Alright. At dahil doon, sinabing mabuting balita ni Kristo dahil kanyang binigyan po ng solusyon yung masamang balita na kaakibat po nating mga tao. Yan po yan. So ano ba yung dapat nating maunawa? Number 1, ano ba yung masamang balita sa atin bilang tao? Yan po yan. At itong masamang balita na ito ay taglay po ng lahat ng tao. Masamang balita sapagkat wala ni isa sa ating mga tao ang pwedeng magbigay ng solusyon. Sa 4 lang naman po ito mga kaibigan eh. At sa 4 na yan ay talagang dyan po tayo nakalubog, dyan tayo pinanganak, at dyan na rin po tayo mamamatay sa 4 na problema ng tao. Yan po yan. Ngayon, unang-una, diretso na tayo. Ang unang problema ng tao, nalingid po sa kaalaman ng maraming nagbabasa, nag-aaral ng Biblia, ay yung word po na sin. S-I-N. Singular. Karamihan po kasi ng aking nakausap, pag tinanong mo at nabanggit mo yung sin, ang timanong sa isip niya ay yung ginagawang kasalanan. Yung verb na tinutukoy, yung ginagawa. Karamihan po, if not all, 99% siguro, ng mga nagtuturo ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, ang naunawa lang po sa salitang sin ay yung ginagawa, yung kanyang activity bilang makasalanan. Well, yun po ay isang yan po ang dahilan kung bakit hindi maunawa ng lubusan po yung mabuting balita ni Kristo. Bagamat, totoo nga na ang mga kasalanan ay tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pero ang problema po dyan, pag hindi naunawa yung singular sin, yung noun, hindi verb, yung singular sin, ay babalik-balik pa rin po sa kasalanan ng kaisipan ng mga nagtuturo. Kaya patuloy po yung issue ng kasalanan sa isipan ng maraming reliyosong tao, di po ba? Kaya dahil diyan, pag hindi naunawa yung singular sin na tinutukoy ng Biblia, malayo po yung kanyang tinitingnan, malayo po yung kanyang pananaw sa katotohanan talaga. Bakit? Dahil nga po, pag ang sin ay patuloy ng unawa po ay yung ginagawa ng tao, karamihan po sa nangyayari dyan, ay yung mga tao nagsasabing nagbagong buhay, ang batayan po kasi ng pagbabago ng buhay sa paningin ng mga tao ay yung ginagawa. Kung ang ginagawang kasalanan ayon sa unawa ng mga tao dahil sa turo ng reliyon ay nabawasan, hindi naman po, wala naman taong magsasabi
o honest na sasabing hindi na siya gumagawa ng mga bagay na hindi masama, di ba? Wala. Sinungaling magsasabi nun o nabubuhay sa hallucination. Ang katotohanan, ang mga tao pag napasok sa relihiyon, totoo yun. Yung kanyang definition po ng kasalanan ay yung ginagawa, medyo nababawasan na. Hindi na ako gumagawa niyan, hindi na ako gumagawa niyan, hindi na ako gumagawa niyan. Kaya ang madalas na nasa isipan niya, nagiging matino, nagiging mabuting tao siya. Ganun naman po yung pamantayan ng mga tao sa buhay, di po ba? Pero ang dapat nating maunawa, ano yung pamantayan ng Biblia? Yan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa kasalanan? Meron bang taong pwedeng sabihin ng Diyos na nagbagong buhay ka na kasi nabawasan yung ginagawa mong kasalanan? Wala po ako nababasang gano'n. Ngayon, bibilisan lang po natin. Paano bang dinefine po ng Diyos sa Biblia yung singular sin? Ini-emphasize ko po, singular sin. Yan, isulat nyo po, aralin nyo po, hindi ko sinasabing tanggapin nyo agad dito. Ito po yung produkto ng patuloy na pag-aaral natin sa Biblia. Tandaan nyo, wala po akong specific na denomination. Matagal na pong inalis ko sa isipan yung denomination na yan, sapagkat lahat po ng grupo-grupo na yan, meron po silang set of doctrines na nakakulong lang sila doon at hindi sila pwedeng lumabas doon. Ang problema po dyan, karamihan sa mga yan ay may mga talata sa Biblia na taliwas sa kaalaman po ng mga grupo ng pangrelihiyon. At kung mangyari ang ganong uri po ng pag-aral at unawa, ang problema po dyan, i-ignore na lang po yung nakasilot sa Biblia at mas susundan po yung turo ng grupo. Yun po yung problema. Kaya ang issue po, maraming mga leader sa mga relihiyon na nakatali po sa ganoon, sa friendship, sa organization, at especially po sa financial. Yun po yung problema. Pero tayo po, since nakita ko po yung ganong sistema, lumabas po ako sa mga grupo at sa mga denominasyon. Sapagkat gusto ko pong i-practice po yung kalayaan. Kalayaan na mag-aral at kalayaan na matuto at ituro po yung nakikitang turo ng Biblia. Sabi naman po ng Panginoon sa John 8:32, di ba? The truth shall make you free. Ang katotohanan ay nagpapalaya. Good morning kay Brother Wilfredo Villegas at kay Heidi Gaspar. Thank you for watching. Now, so, ang dapat na mananampalataya po, malaya siya. Hayaan niyang ang Biblia po ang magturo sa kanya. Hayaan niyang ang banal na espiritu sa pamamagitan ng kasulatan na magpaunawa po sa kanya unti-unti. Ngayon, sa aking pong patuloy na pag-aral, binabahagi ko po ito sa lahat. Pastor man o miyembro man siya, pag-usapan po natin yung singular sin. Yan. Kung may Bible po kayo, tingnan niyo po sa Romans chapter 8, verse 3. I-analyze po natin, kahit yan lang po isang talata na yan, makikita nyo na po ang turo ni Pablo dyan po sa Biblia. Ano ba yung sinasabi yung sin? Ito po ang katotohanan na hinatulan at sinetel ng Panginoon Jesucristo doon sa cross of Calvary. Kaya nga po, sadly, ang mahirap po, marami hanggang ngayon, hindi pa nakita yon. Imagine, ito po yung nangyari noong 30 AD ago, and yet, hindi napapansin po yung Romans 8:3 na yung ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang binigyan po primarily na solusyon ay yung singular sin. Ano sabi na 8:3? Romans 8:3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin singular, condemned past tense, sa ating time, past tense na yan, sa writing ni Paul, past tense na, sapagkat yung judgment po naganap noong 30 AD. So, Paul po written ang Romans around 50 to 60 AD, tapos na talaga yung judgment dun sa sin. Kaya sabi, and for sin, look at this, condemned, sin singular, sin in the flesh.
Alright, maliwanag po, dahan-dahan. Sa 3, analyze natin. For what the law could not do in that it was weak through the flesh. Yan po, maliwanag. Yung kautusan at yung laman, hindi po talaga sila pwedeng mag-ugnay. Hindi pwedeng magkasundo ang dalawang yan. Kailanman, hindi masusunod ng laman yung kautusan ng Diyos. Yan po ang mahalaga dyan na makita natin. Sapagkat, ayon po sa Roma 7, 12 at 14, yun pong kautusan ay spiritual. At tayo po mga tao ay carnal. So, kung tayo po ay carnal at yung kautusan ay spiritual, hindi kailanman pwedeng makasunod po ang tao dyan. Sapagkat sabi nga po ng Roma 7:14, ang tao po ay alipin ng kasalanan. Sabi doon, for I am carnal, sold under sin, ang sabi ni Apostol Pablo. At isa pa, ang sabi ng Galatia 5:17, yung espiritu at yung laman ay magkalaban talaga. Hindi magagawa na sumunod ng laman yung na masundan at matupad po yung kautusan, sapagkat nilalabanan nga po ng laman yung kautusan na isang espiritu. Kaya po, ang sabi sa John 6:63, tandaan po niyo mga friends, yung ating conclusion ay binabatay po sa nababasang kasulatan. Kaya, bawat talata po, binibigyan natin ng halaga. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating interpretasyon. Hinahayaan natin yung talata po ng Biblia ang siyang magbigay ng unawa. Una, so pinapahayag ko po ay binabasa natin ayon sa Biblia. Kino-quote ko po yung Biblia. Sa sinabi ni Pablo sa Romans 8:3, yung unang bahagi, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, ang sabi niya. Nabasa natin yung kinote ko po ang sinabi ni Pablo. Bakit sinasabi yung kautusan at yung ito ay mahina sa pamagitan ng laman? Sapagkat sa paliwanag nga ni Pablo, dinefine niya yung law. Ang sabi na yung daw law sa Roma 7:12 hanggang 14 ay spiritual. Ngunit yung tao sa laman, sabi niya, carnal, laman, ay alipin sa 7:14, alipin siya ng sin. Yan. Kaya dito, alam ng Diyos yun. Unawa ng Diyos yun. Kaya ang sabi, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Sapagkat yung tao po, kahit anong gawin mo, pinanganak ka na sa kapangyarihan at pagiging alipin po ng laman. Lahat po tayong pinanganak sa laman yan. Right? Yung kautusan ng Diyos, never na masusunod po ng tao yan. For the time po na ibinigay po yung the so-called 10 Commandments na alam na marami. Pero kung ikaw ay isang Hudyo, hindi 10. 613 laws ang dapat mong sundan kung ikaw ay Hudyo sa laman. Pero tayo po mga Hintil, since wala po tayong bahagi sa covenant ng Diyos na kung saan nakapalo po yung 10 Commandments, ay merong kautusan po na sinasabi in-apply sa atin, which is sa konsyensya, sa kaisipan, yung primary rule of law na mga bagay na pwedeng gawin ng tao laban sa tao. Yun po yung primary rule of law na nakatatak naman po sa isipan ng mga tao yan. Bawal pumatay, bawal magnakaw, makipagkalunya. Anything na magbibigay perwisyo sa iyong kapwa, yun po ay nasa isipan po ng lahat ng tao. Yun po yung tinatawag na conscience. Ating i-detail po yan sa ibang bahagi. Pero dito muna tayo. So, ang sinabi ni Pablo, yung kautusan at yung laman ay hindi pala talaga magkakasundo. Ibig sabihin, hindi niya masusunod dyan. Kaya nga, kinote natin, sa Galatia 5:17, yung laman ay hindi pwedeng sumunod sa spiritual kasi magkalaban sila. Doon sa John 6:63, sinabi na ng Panginoon, yung salita niya na espiritu, nagbibigay buhay, pero hindi sa laman. Kaya ang sabi doon, the flesh profiteth nothing, doon sa John 6:63. Bakit? Kasi, yun pong flesh ay pinamumugaran at pinaghaharian ng sin na sinasabi. So, yan. So, dahil nga po, yan ay alam ng Diyos, sapagkat ang Diyos po alam niya lahat eh.
siya rin po ang gumawa ng solusyon. Anong solusyon? Sabi niya, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Pambira po. Kaya po good news ito mga friends eh. Dahil nga sa kalagayan ng taong alipin ng kasalanan. Kaya nga po hindi totoo at kasinungalingan ang turo ng marami na yun daw tao ay dapat magsikap na hindi gumawa ng kasalanan. Alam po ninyo, for thousands of years, wala ni isang tao ang nakaganap nun. Di ba? Kaya yung nag-uutos na sumunod kayo sa buong kautusan ng Diyos at hindi na kayo gagawa ng kasalanan, yun po ay kasinungalingan. At hindi turo po ng Biblia yan. Right, bakit? Mamaya po, dahan-dahan po tayo. Kaya ang sabi po dito, kasi kung meron pong taong makakasunod sa utos ng Diyos ng perfectly, hindi na kailangan po yung Kristo. Kaya nga po sabi ni James, sa James chapter 2 verse 10, sabi niya, for whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. Imagine. Doon sa sinasabing 10, ang sabi ni James, masunod mo man yung 9, magkamali ka sa isa, mali ka sa lahat. Kaya nga po deklarado yung Hudyo at yung Gentile, ang sabi, pareho sila nakapailalim sa kasalanan. Kaya ang sabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Yan po yan. So, mga friends, ano ang solusyon na ginawa ng Diyos? Ang sabi sa talata ng Biblia pa sa Roma 8:13, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Yun. Sinugo niya yung kanyang anak at yun po yung ating Panginoon sa Kristo, nagkatawang tao. Sa anyo, ang sabi niya, hindi po makasalanan yung laman ng Kristo, muni anyo. In the likeness of sinful flesh. Pag sinabing likeness, hindi po yun na actual na sinful flesh, kundi anyo lang, sabi niya. At yung, yan po, maliwanag naman sa Biblia, ang Kristo po wala namang taglay na anumang kasalanan. Bagkus ay kanya pong sinasabi natin na unawa, yung pong tinatawag na representation at yung substitution. Marami pong talata tayo papakita dyan, pero i-minimize po natin para hindi po kayo mahilo sa kasusunod sa talata. Yung po mga kino-converse po, ilista nyo na lang kung mag-aaral po kayo. At kung kayo po interesado talaga makita yung mga talata, itanong nyo po at papakita ko sa inyo. So, ang sabi doon, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Yung likeness of sinful flesh, hindi po yun para kay Kristo. Yun po ay para sa ating mga tao at kanyang pong dinescribe yung ating flesh. Ang sabi ay sinful. Yung po'y adjective. Ang noun po dun yung flesh at kanyang dinescribe po yung flesh ng tao na sinful. Kaya sabi, for all have sinned. Lahat ng nasa laman ay makasalanan talaga. At ang sabi doon, ang dahilan kung bakit yung anak ng Panginoon, ang anak ng Diyos na yung ating Panginoon Kristo dumating sa anyo ng makasalanang laman, representing po lahat ng tao dyan na pinanganak sa laman, of course. Ano ang kanyang ginawa? Anong dahilan? Anong motibo? Ang sabi sa Romans 8:3. And for sin, ang sabi niya. Kaya po, nagkatawang tao yung ating Panginoon Kristo sa anyo ng makasalanang laman, representing po lahat ng tao, ay para doon po sa singular sin. Kaya pag hindi mo unawa po yung kaibahan ng sin as a noun at yung sins na plural as a verb, mahirap ka magpaliwanag sa Romans 8:3 sapagkat kung alam mo ay yung verb lang na kasalanan, tatanungin ka, anong kasalanan yung hinatulan doon sa katawan ni Kristo? Kung isa lang yan. Kung yan ay verb, wala ka isasagot dyan. Kaya lang, yung unawa po ng Biblia, yung ating hinahanap, yung turo mismo ng Biblia. So, ang sabi po ng 8:3, ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Panginoon Kristo
Sa anyo na makasalanang laman, ibig sabihin po, representation po lahat ng tao yan. Kasama po tayo lahat dyan. At ang dahilan ay para sa kasalanan for sin singular. Anong ginawa doon sa sin singular? Condemned, past tense po. Pag sinabing condemned, hinatulan na. Condemned, sin in the flesh. Ano pong hinatulan? Ano po yung kinondena? Yun pong sin, singular, na nasaan? In. Mahalaga po, pag nagbabasa po tayo ng English Bible, especially ng King James po, mahalaga po yung bawat parts po ng sentence. At this point po, yung in po ay preposition na sinasabi, yung sin ay naroroon sa loob. Hindi on. Pag on po, nasa ibabaw lang. Wala sa loob. Pero pag sinabing in, nasa loob. Nasaan yung sin na sinasabing nasa loob? Pakabasahin po natin, unawain. Condemned sin in the flesh. Yan po, maliwanag po yung sabi ng Biblia. Yung sin na tinutukoy, nakatanim, nasa loob ng ating katawan, laman. At ang sabi po ng talata, past tense, hinatulan na yan. Kailang hinatulan yan? Noong ang Panginoon Kristo po ipinako sa krus, way back po noong 30 AD. Anong ibig sabihin mga kaibigan? In the past, historical time po ng pagdating ng Kristo, nang ipinako po siya, tapos na po ang paghatol dyan. Kaya nga po past tense, hinatulan na po yung sin in the flesh. Yung kasalanang naroroon sa laman. Again, hindi po yan verb. Hindi po yan ginagawa. Yan po ay noun. Alright, ngayon, para po mas bigyan pa rin natin ng mas matibay na batayan kung bakit ine-emphasize ko po yung difference ng singular sin, which is a noun, at ng plural sins, which is a verb, ay upang makita natin talaga na yung ginawang sakripisyo sa krus ng Panginoon sa Kristo, ang pangunahin pong hinatulad doon ay yung singular sin. Bunga na lang po yung plural sins. Yan. So, ang pangunahin po na ipinako sa krus, pinatay sa krus at inilibing, yun po yung judgment or condemnation, ay yung ating laman, sapagkat doon sa ating laman ay naroroon ang kasalanan. I hope nababasa niyo yung Biblia. Ngayon, sa patuloy na paliwanag ni Apostol Pablo, yan, yun pong singular sin na tinutukoy na hinatulan na po nung 30 AD, ay yung sin na associated at kailanman po hindi mawawala sa ating lamang katawang lupa. Mawawalan lang po ng bisa yan pag ikaw ay namatay na sa physical life, sapagkat magsisis po yung operation ng life niyan sa ating laman. Ito, para po mas maliwanag yan, hindi po ako nang sumulat ng New Testament. Si Pablo po yung ating sinusundan, sapagkat siya po ang apostol at teacher para sa ating mga hentil. Ito yan. Binigyang linaw po ni Apostol Pablo yung singular sin. Ano yun? Tingnan niyo po yung Roma 7. Roma 7, doon po sa talatang 17. Sabi niya, ilista niyo po, araling mabuti para maging maliwanag yan. Kasi marami po akong nakausap na mga pastor din, hindi nila makuha yung singular sin. Hindi nila maunawa yung singular sin. Kaya ang mindset po ng marami, yung kasalanan, yung ginagawa mo, yung verb. Pero maliwanag po sa mga talatang binabasa natin, may difference po yung singular sin as a noun at yung plural sins as a verb. At ang sabi ng Roma 8:3, ang ipinako sa krus ng Kalbaryo, yung pinatay sa krus ng Kalbaryo, at yung inilibing sa krus ng Kalbaryo ay yung singular sin, which represents yung flesh ng mga tao in the sight of God.
Kaya dinidefine ni Apostle Pablo yung ano ba yung singular sin na yan? Alam nyo, of all the writings po ni Paul, from Romans 5 hanggang Romans 8, siguro yung sins po 2 or 3 times lang binanggit eh. Karamihan po sa discussion ni Pablo pa Romans 5 hanggang 8 po, mostly refers po doon sa singular sin, which is the flesh. Tingnan niyo po ang sabi ng Roma 7:17. Now then it is no more I that do it, ang sabi niya, but sin that dwelleth in me. Ano sabi ni Pablo? Hindi na ako ang gumagawa nito, ngunit yung kasalanan na naninirahan sa akin, ang sabi niya, sin that dwelleth in me. Good morning po kay Pastor Hermie Magarce. Thank you for watching po. Miss ko na po kayo dyan sa Palawan. Sana makabalik po tayo dyan. So again, anong sabi uli ng 17? Now, then it is no more I that do it, but sin, singular sin, that dwelleth in me, ang sabi niya. Ang reference po dito ay yung ginagawa ni Pablo na sinasabing kasalanan. Kaya ang sabi po niya, hindi na ako ang gumagawa nito, ngunit yung kasalanan na naninirahan sa akin. Marami po sa atin, mahirap maunawaan yan. Bakit? Sapagkat, ang takot ng marami dyan, ginagawa daw lisensya yan para sa kasalanan. Good morning po kay Pastor Boyet sa Batangas. Thank you for watching. Wala po tayong magagawa kasi yun po yung nakasulat sa Biblia. Kaya hinahamon ko po yung mga sinasabing ang final authority ay King James Bible. Pag sinabing final authority, pag nababasa mo, yun ang totoo. Regardless of what you think, regardless of your speculation, regardless of your fear, ang final authority, yung nababasa. Samantalang sinabi ni Pablo, ulitin ko, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Hindi na ako ang gumagawa nito, ang sabi niya, ngunit yung kasalanang naninirahan sa akin. Alright, now, tanong, saan naninirahan? Ayun po sa 18. Alam nyo, karamihan po sa talata ng Biblia, meron po siyang self-interpretation within the text. Kaya babasahin po natin yung konteksto eh. Hindi ka pwedeng mag-build o gumawa ng doktrina gamit lang po yung isang talata. Never. Wala tayong karapatan. Yun ay usurpation of authority. Sapagkat nagsabi na nga po ang Diyos sa Biblia na ang rule of interpretation makikita po doon sa 1 Corinthians 2:13, which is by what? By comparing scriptures with the scriptures. Wala tayong karapatan na gumawa ng sariling interpretasyon. Kaya dito sa nababasa natin, ang sabi ni Pablo sa 7:17 ng Roma, hindi na siyang gumagawa nito, ngunit yung kasalanang naninirahan sa akin. Saan nakatira? Ayun, sa 18. Sabi doon, for I know that in me, sabi niya, that is in my flesh. Niliwanag po niya, hindi lang tinapos doon sa in me. Binigyan pa ng paliwanag. You open and close parenthesis para bang sinasabing, for I know that in, alam kong sa akin, ang sabi niya, pero parang pabulong, sa aking laman. Di ba? Ginagawa natin yon to emphasize yung gusto nating bigyan ng punto sa ating sinasabi para bang idinidiin mo yung sa aking laman. Sabi niya, for I know that in me, that is in my flesh. Anong sabi niya? Dwelleth no good thing. Ayun po, pinagdiinan ni Pablo. Yung laman, ang sabi niya sa ating flesh, walang mabuting naninirahan, ang sabi niya. Paano mo ngayong sasabing mabuting tao ka? Sabi ng iba, mabuting tao daw sila. Sila daw ay mga banal na mga tao. Pero ang pinagtutuunan po yung laman dahil maganda yung damit, maganda yung buhok, ayos ang pananamit, ayos ang kilos. Pero ang sabi po ng Biblia,
Again, ang sabi ni Pablo, yung ating final authority ng King James Bible, in my flesh that in me dwelleth no good thing, sabi niya. Kaya karamihan po sa religious crowd, di napapansin. Ang binibigyan ng emphasis ay yung katawan. Yung kilos ng katawan. Kaya binabantayan nila yung galaw at kilos ng mga tao. At pag may nakitang mali, antimano, nire-rebuke. Antimano, binabakbakan sa pulpito. Antimano, ginagawa example. Kumbaga, hinahatulan yung ginagawa ng tao na yon. Di ba? Kasi ang tinitingnan lang at in-emphasize sa mga tao yung kanilang kilos at gawa. Pero alam niyo po, alam naman ng mga pastor yan eh. Merong, di ba may kasabihan ng sabi, you cannot regulate the flesh. Hindi mo pwedeng pagbawalan yung laman. Kasi the more na pinagbabawalan, the more na nagwawala. The more na naghahanap ng paraan at nagiging curious. Bakit binabawal? The more na lumalabag. Yan po history, yan po scriptures, mga friends. That is why, pagtyagaan nyo pong pakinggan ito at maintindihan nyo, hindi yung laman ang inaayos ng Diyos, hindi yung flesh ang inaayos ng Diyos, kundi yung ating kaisipan. At para maayos ang kaisipan, turuan. Turuan ng ano? Turuan kung paano kumilos? Hindi. Turuan kung ano yung katotohanan. Sa kalagayan ng laman na binigyan ng solusyon ng Kristo sa krus ng Kalbaryo, at kung bakit ang isipan po ang binabago ng Diyos at binago ng Diyos. Sapagkat si Pablo po, yun ang problema niya eh. Tingnan niyo po, hindi tayo alis sa Roma 7. So, define niya na yung kasalanan, yun ang gumagawa, at yung kasalanan ayon sa kanya, nakatira sa kanya, doon sa Roma 7:17, at kanya pong binigyan po ng exact definition at saka exact position yung sin na nakatira mismo sa kanyang laman. Kaya ang question ko po sa mga friends natin yan bang laman ni Pablo at yung flesh ba ng mga Hudyo, kakaiba ba yung sa laman nating mga Pilipino, mga Hentil? Pareho lang. Pareho lang ang kilos ng laman na yan. Nagbabago lang ang kilos ng laman ayon sa kaisipan, mga friends. Kaya, ang aking experience, paniniwala, yung tao pong tunay, yung pagkaunawa, pagkakilala sa ginawa ng Kristo, ay yung mga taong unawang-unawa niya kung ano siya. Unawa niya na ang buhay niya ay nabuhay sa sinasabing pagkakasala, kaisipan, ng laman ng kaisipan ay pawang foolishness. Kaisipan na malayo sa Diyos. Walang unawa sa bagay ng Diyos. Ngunit, yan taong yan, pag kanyang nakita, naunawa yung ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo at yung pag-ibig ng Diyos, nagbabago po yung kaisipan. Nagbabago yung kilos. Nagbabago yung kanyang purpose sa buhay. Unti-unti niyang naunawa, nabubuhay siya dahil sa layunin ng Diyos para sa tao. At ginagawang instrumento yung mga taong nakaunawa, kaya binibigyan sila ng bagong isipan na unawang-unawa nila, ng katawang lupa nila ay pareho ding naroroon yung kasalanan. Kaya yung nakaunawa po sa mabuting balita ni Kristo at nakaunawa sa kung ano yung singular sin na yan, ay nako, hindi niyan magiging palahusga. Hindi siya magiging self-righteous. Hindi siya magbabanal-banalan sapagkat alam niya ang katotohanan na yung kanyang katawang lupa ay kapareho rin ng katawang lupa ng lahat ng tao. Be they murderer, sila man ay mga prostitute, sila man ay anumang uri ng mga tao yan, alam niya na yung katawang lupa niya at katawang lupa ng sinasabing makasalanan, pareho lang. Paano mo silang hahatulan?
tapos na yung paghatol ng Diyos at yun na ginagawa sa ginawa ni Kristo. Kaya, yung sinasabing singular sin, yung po hinatulan na. Yan ay deklarado pong nakapako, deklaradong patay na at nakalibing na yan. Kaya nga, tapos na po yung paghatol doon sa singular sin. At yan po yung ating katawang lupa. Kaya naman po, 2 taon na lang meron tayo sa mundo ito eh. Basahin niyo po yung unang Korinto 15:22. Hindi ko na kayo dadalhin doon, nakahaba po tayo eh. Isulat niyo na lang po kung interesado kayo talaga. Brother Joe Atamak, thank you for watching. Sa aking misis po, Virginia Dungka. Na, kaya po, mahirap maunawa na maraming relihiyon ito sapagkat yun pong una lang po, yung singular sin, hindi naintindihan eh. Ay nako, marami na po kung nakausap na mga pastor at mga mananampalataya, pag pinag-usapan ng sin, isa lang nasa isip nila, yung ginagawa. Malayo po yun. May kasabihan nga, pag hindi mo natumbok yung pinagmumulan ng mga bagay, hindi makita yung buong katotohanan. Ito po, pinapaunawa ko sa inyo, binabasa lang natin ang talata ng Biblia, na yung singular sin ay yung ating katawang lupa. Kaya, hindi po pwedeng hatulan ng iba. Sapagkat pag hinatulan mo sila, hinahatulan mo yung sarili mo. Di ba? Babalik ka sa James 2:10. Di ba? Maaring yung ginagawa lang, maaring yung ginagawa nila, hindi mo ginagawa. Pero kahit isa, may ginagawa kasi ginagawa nila. So, kung magkaganon, guilty ka rin. Pero the good news is, yung ating katawang lupa, yan po ay hinatulan na yung ating flesh doon sa krus ng Kalbaryo. At yan po yung ipinako, yan ang pinatay, at yan ang inilibing. Kaya nga po, deklaradong patay na yan eh. Sa Bible po, pag patay, walang ugnay sa Diyos. Unang-una po, sa kalagayan pong kamatay spiritual, which i-discuss po natin next time. Kaya lang, pinapaunawa ko muna po yung isa, yung sin. Yung sin po na tinutukoy ay yung ating katawang lupa, itong ating laman. Na ang sabi ni Apostol Pablo, doon nakatira yung kasalanan. Kung kaya naman, balikan po natin Romans 8:3. Ang sabi ng 8:3, ulitin natin. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. O, tapos na. Yung mga nagtitiwala sa kaligtasan sa paggawa, wala na po. Kayo po ay discounted na sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Sapagkat kung pagpipilitan mo na kaya mong sumunod sa kautusan ng Diyos, pagpipilitan mo na ikaw'y maliligtas sa mabuting gawa, wala na. Then, ikaw ay dineklara na disqualified na po yun. Sapagkat sinabi na po ni Pablo eh. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Maraming talata po akong binanggit. Roma 7:12-14. Ang laman po ay alipin ng kasalanan. Ang kautusan po ay espiritu. Ang sabi sa Galasa 5:17, ang espiritu at ang laman kailanman ay hindi magkakasundo, magkaaway sila. Tapos doon sa John 6:63, ang sabi ng Panginoon, it is the spirit that quickeneth, sabi niya. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. The words that I speak unto you, they are spirit. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Ang sabi niya, pagkasabing ang espiritu nagbibigay buhay, sinunod niyang sinabi, ang laman ay walang pakinabang. Wala pong pakinabang yung laman sa espiritong nagbibigay buhay. Ano ba espiritu nagbibigay buhay? Ang sabi sa John 6:63, the words that I speak unto you, sabi niya, they are spirit and they are life. Maliwanag po. Yung salita na sinabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, siya'y espiritu at siya ay buhay. Now, analyze. Ang espiritong nagbibigay buhay, ang sabi niya, yung salita. Pagkatapos sinabi rin niya sa the same verse, the flesh profiteth nothing. So maliwanag. Yung laman,
na kung saan nakatiring kasalanan, walang pakinabang sa salita ng Diyos. Paano makikinabang ang tao dun sa Espiritu, sa kanyang salita na nagbibigay buhay? Maliwanag naman. Makikinabang ka sa salita sa pamagitan ng pakikinig at paniwalaan yung sinabi ng Panginoon Jesucristo. Pag pinaniwalaan mo yung kanyang sinabi, yung salita niya na Espiritu ay pumasok sa iyong kaisipan. Di ba ba? Kaya po, ang isang mananampalataya, pag naunawa po niya yung mabuting balita ni Kristo, yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ay pumasok sa kanyang isipan na nagdulot po ng Espiritong nagbibigay buhay. Kaya sa kanyang pagkatanggap, dahil naunawaan niya, nung kanyang pinaniwalaan, nakatanggap po siya ng buhay. At siya po'y meron ng buhay na walang hanggan, sapagat yung salita ng Diyos sa Espiritu ay tinanggap niya dahil siya po ay naniwala. Yung pong pagtanggap, hindi po yung tanggapin kita, Panginoon, bilang hindi po yun. Yung po'y karnal na kaisipan, nakaturuan ng mga relihiyon. Ang pagtanggap po ay nando sa Efeso 1:13. Tingnan nyo. Ang sabi ng Efeso 1:13, in whom ye also trusted, na kayo naman ay nagtiwala. Kanino nagtiwala? Kay Kristo. Pero ang tanong, kailan nagtiwala? Sabi ng talata, in whom ye also trusted. Kailan? After that ye heard the word of truth. Pagkatapos na narinig ninyo ang salita ng katotohanan. Isipin nyo po, narinig nyo na ba yan? Yes, oo, John 3:16. Hop! Makinig ka maigi. Sabi niya, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, comma. Ito po, dinefine ni Paul kung ano yung kanyang dapat narinig. The gospel of your salvation, ang sabi niya. Definite article D, the gospel of your salvation. Ang speaker po si Pablo. Ano pong gospel po yung nireveal ng Panginoon kay Pablo na very specific na kanyang tinuturo? Yun po yung Romans 1:16. The gospel of Christ. Yun pong gospel of Christ, kakaiba po yun sa gospel of God. Ang gospel of God, yun po yung John 3:16. Isa lang ang mensahe. Sino si Jesus? Pero, later on, na-define po, na-reveal yung gospel of Christ. At doon sa gospel of Christ, ito po yung sinasabi ni Pablo na pangunahing katotohanan na dapat marinig, maunawa at ituro sa mga tao. Ano yun? Yung problema po nung singular sin na kanyang dinefine, dinescribe, in-identify na yun ng ating flesh. Yung ating laman. Pag naunawa po yun mga kaibigan, maintindihan mo, number 1, hindi ka pwedeng maligtas sa gawa sapagkat sinabi ni Pablo, dineklara niya, yung laman at yung kautusan ay kailanman hindi magkakasundo. At yun ang dahilan ng sabi sa Roma 8:3 na isinugo yung kanyang anak, yung bugtong anak na si Kristo sa anyo ng makasalanang laman, singular sin, sinful flesh. At dahil sa sin, sabi niya, singular sin, hinatulan na yung kasalanan sa laman ni Kristo. Ngunit yun ay hindi para sa kanya. Yun ay para sa laman sa katawang lupa ng lahat ng tao. Kaya sinasabing, tapos na po yung hatol ng Diyos. May kahatulan ng Diyos na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Hinatulan na po yung isang katauhan doon. Anong kahatulan? Ang kahatulan na yung ating laman, yung ating katawang lupa ay nakapako, patay, at inilibing. Pero hindi natapos doon. Sapagat sa ikatlong araw ay nabuhay na mag-uli po yung Kristo. Kaya, dalawang uri na lang ng tao meron ngayon. Anong sabi ng unang Korinto 15:22? Yun po. Anong sabi ng unang Korinto 15:22? Sabi niya, in Adam
all die. In Christ shall all be made alive. Ano ibig sabihin? Kay Adan daw, ang lahat ay tinuring na patay. Pag patay po, walang buhay. Yung patay po, patay. Patay sa spiritual, pag-uusapan natin yan sa susunod. Patay sa physical, dalawang uri ng kamatayan ang tinanggap niya dahil doon sa ginawa ni Kristo. Ngunit, nung nabuhay na maguli ang Kristo, ang sabi, in Christ shall all be made alive. Yan. Pansinin nyo again yung preposition, in Adam, tsaka in Christ. Question number 1. Paano ka naging in Adam? Good morning kay Pastor Joel from Cebu. Thank you for watching. Paano naging sino ba yung in Adam? Ibig sabihin po, lahat ng pinanganak sa laman. Lahat ng pinanganak po sa laman, yan po yung identification natin kay Adam, sabi niya. Paano yung in Christ? Yun naman. Yung in Christ naman, yung lahat ng pinanganak kay Kristo. Question. Paano pinanganak kay Kristo? Basahin niyo po. Unang Korinto 4:15. Dapat po maliwanag yan, mga friends. Baka nasa relihiyon lang kayo. Wala pala kay Kristo. Yan ang problema. Wala ka pa palang buhay. Maaring yung galaw mo, yung kilos mo, parang kamukha ng mga sinasabing mga matitinong tao sa mga relihiyon. Pero yung kaisipan mo pala, patay. Yan ang problema, mga friends. You can be a religious person but you're still dead in the spirit. Ano sabi ng 4:15? Though you have 10,000 instructions in Christ, ang sabi niya, and yet not have many fathers, sabi niya, paraphrase po. But in Christ Jesus, sabi niya, I have begotten you through the gospel, ang sabi niya. Again, the definite article D, yung po'y tinutukoy yung gospel of Christ. Right? Good morning po kay Pastor Amon Toms. Thank you for watching. Kaya nga po sinasabi ko, my friends, papakita ko po yan next time kung umabot tayo sa ating topic. Yung gospel of Christ, kakaiba po yung mensahe nun sa gospel of God. Yung mga initial believer po during the Acts period, isa lang ang alam nila, even the apostles, yung gospel of God. At isa lang ang mensahe nun, na ano? Sino si Jesus? Ine-emphasize po doon sa gospel of God kung sino si Jesus. Because ang issue po during the Messianic ministry until the whole of Acts period among the Jewish people ay sino si Jesus. Kaya ang contention doon ay ano, siya ba yung Kristo? Siya ba yung Lord? Siya ba yung Son of God? Kaya, noong siya'y nabuhay na maguli, it was a strong declaration of God. Sabi, with power, that Jesus is the Son of God. Sa Romans 1:1-4, basahin niyo po yun. Ang tawag po doon, Gospel of God. But later on, kaya nga sumulat si Pablo sa mga taga-Roma sa Romans 1. Gusto niyang ipahayag yung mabuting balita ni Kristo, the gospel of Christ. For what purpose? To establish you, ang sabi niya. Upang patatagin kayo, ang sabi niya. Paano tatatag po doon sa gospel of Christ? Sapagkat, yun pong lahat ng terminology sa tinatawag natin sa theology na tinatawag na soteriology, the doctrine of salvation. Lahat po kay Pablo galing yun. Imputation, adoption, justification, lahat po ng merong TION, substitution, di ba? Representation, lahat ng teaching kung tinatawag na soteriology na merong TION sa dulo, which sadly maraming hindi na po nakakaunawa ngayon yan. Galing pong lahat yan sa revelation ng Diyos kay Pablo, kaakibat po yun ang gospel of Christ. Pag hindi po yan naging clear sa teachers o sa believer, malabo. Ang alam lang niya, John 3:16. Kaya nandun pa yung fear ng iba, takot na walang kaligtasan. Nandun pa yung fear ng guilt. Nandun yung fear ng condemnation.
nandun yung fear ng wrath of God. Sadly po, yun po ang kalagayan ng mga first century believers, even si Peter, even the apostles sa Jerusalem, until the gospel of Christ was progressively pinaunawa kay Apostol Pablo. At isa nga po dito, ang pinakaugat po nito, yung identification ng singular sin sa Romans 8:3. Kung mag-iisip po tayo, pag binasa natin Romans 8:3, at yan po ang ibig sabihin ng sin ay yung verb, bakit singular lang yan? Ba't isang sin lang yan? Samantalang may ibang sins po na sinasabi sa Biblia which talks about the verb, yung ginagawa ng katawan natin. Pero sa Romans 8:3 po, clear yan. Singular sin. At sa binasa natin kanina na si Pablo rin po nagbigay-unawa sa Romans 7, yung singular sin, yun po yung nakatira sa ating laman. Yun din sinabi sa 8:3. Wala pong contradiction si Pablo. Directly, pointed, at saka clear sa kanya na yung sinasabing singular sin, it refers to our flesh, because our flesh, ang sabi niya, dyan naninirahan yung sin. Kaya walang special po sa atin eh. We are all humans under the power of sin. But praise God, if you can understand the gospel of Christ, you will see that God liberates you from the power of sin. Bakit? Kasi meron po yung connection sa law. Because tingnan niyo po yung Romans, 1 Corinthians, Romans chapter 7 po, tingnan niyo. Romans 7, and I would like to challenge you pag-aralin niyo. Romans 7 verse 8. Ayun po. Romans 7:8. I'm sure po marami sa inyo di pa nakita ito. Why? Because lalo na po tayo mga pastor, nasanay tayo sa mga natutunan sa Bible school. And the sad fact po, pag huminto ka sa isa yung personal study, maiwanan ka talaga. Dapat po tayo mga preachers, meron tayong continuous learning. Ganyan naman talaga eh. Kung doktor ka, kung abogado ka, kahit anong profession po, hindi natapos yung kanilang understanding sa nung nag-graduate sila. No. They continue po to have their own means of education required sa kanila, di ba? Kung yung mga nasa government po, if you are a government employee, required yan ng civil service, di ba? Na magpatuloy ka sa yung education, continuous education, para ikaw ay makapag-renew ng PRC. I know, ano yun, requirement yan. Lalo na po sa mga pastor. Kung yung mundo ganun ang ginagawa, lalo na po tayo. Especially, we are dealing with the mind. Kung pastor ka, ang kausap mo dyan primarily, yung isipan ng mga tao, they're waiting for a message. Every time they gathered, every time they go to church, they want to hear something. Anong paparinig mo sa kanila kung hindi ka nagpapatuloy sa pag-aral ng malaliman? Iba takot sa deeper things, you know? Ang sabi ni Paul, yung Holy Spirit is ministering the deeper things of God to a believer. And this is one of this. Ay, ang sabi sa Romans 7:8 po, tinan nyo. But sin, singular. Singular po But sin, taking occasion by the commandment, ang sabi niya. Yung singular sin, pag siya ay merong connection sa commandment, ang sabi niya, ano nangyayari? Ito yung result. Wrought in me all manner of concupiscence. Pag nagsama daw yung sin at yung law o yung commandment, nagbubunga yun ng lahat ng uri ng kahalayan, which is yung sins. Ako po nyo, comma, period. Tapos ang sabi niya, for conclusion, without the law, sin was dead, sabi niya. Kung wala ang kautusan, yung kasalanan ay patay. O tas tinuloy niya sa 9. Sabi ni Paul, for I, yung I po, makita niyo yun ng sin. For I was alive without the law once. Ayun na naman ang connection po ng I, which is the flesh, do sa law. But when the commandment came, sin revived. Ano yung sin? Nasaan ang sin? Nasa flesh. Nang pumasok ang commandment, saan pumasok ang commandment? Hindi naman sa flesh. Hindi naman sa body. Saan? Sa isip.
When a person po, naintindihan at natanggap yung law sa kaisipan, sabi niya, nabuhay daw yung sin. Which is the flesh. Anong bunga? And si Paul, in the flesh. And I died. Anong klaseng death po yan? Hindi yan physical. Pag-usapan natin next time. What I am trying to show you, my friends, mga pastors, mga leader ng churches, yung sin na tinutukoy ay yung ating katawang lupa. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, ano bang kaibahan mo sa unbeliever? Sa laman, dahil naka-long sleeve ka, naka-kurbata ka, maayos ang damit mo, maayos ang lahat. Pareho lang kayo. Pareho lang tayo ng laman. Anong kaibahan? Ang kaibahan ng mananampalataya, kaya nga pang mananampalataya, ano ba yung mananampalataya? Saan ba nagmumula yung pananampalataya? Nasaan identified ang mananampalataya? Sa isip. Sapagat nung ikaw ay nanampalataya, nagbago yung uri ng iyong isipan. Naintindihan mo ngayon na yung ipinako sa krus ay yung katawang lupa mo. Balikan nyo and I will end. Continue po natin next time. If you have any question po, just type in the question and gladly po I would like to answer them for us to understand ano ba yung sinasabi ng Biblia dyan. Balikan natin Romans 8:3. Sabi ng 8:3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. This is a statement of knowledge po ng revelation ni Pablo. Na yung law at yung flesh, they cannot go together. They are contrary to one another. Ang sabi ng Galatians 5:17, they are enemies. Pag sinabing enemies, talagang nilalabag niya yung utos ng Diyos. Kaya, anong solusyon ng Diyos? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Dumating yung Kristo, sabi niya. Saan nyo Saan nyo ng makasalanang laman? Bakit tinawag na sinful flesh yung laman? At kaninong laman? Kay Kristo? Hindi. Kaya nga po nandiyan yung doctrine of substitution, representation. Di ba? Anong ginawa? And for sin. Yon. Bakit saan nyo ng makasalanang laman dumating ang Kristo? Ang sabi, para dun sa sin. Yan po, singular. Hindi pwedeng verb yan. Hindi pwedeng sins yan. Ang sabi ng King James, singular sin. If you are honest enough to say na ang final authority mo ang King James Bible, hindi po yan verb. At kung ipipilit mo yan ay verb, ang tanong, hindi isang kasalanan lang pa yung hinatulan. How about the other sins? So it's not, hindi po logical yon. The logical thing is, nandoon po yung definition ng sin, yun ang kanyang sinful flesh, which is our flesh. Yung ating flesh, ang sabi, anong ginawa? Condemned. Ano yung hinatulan? Sin in the flesh. Not the flesh itself, but yung sin na naroon sa flesh. That is why, yung issue ng sin singular, natapos po yan doon sa cross. Natapos po yan sa pagdating ng Kristo. Kaya, kung hindi mo alam yan, inuulit-ulit mong issue ng sin, you have a problem in your teaching, in your preaching. Because you're not exactly conveying the message na nais ng Diyos at ni Apostle Pablo through the gospel of Christ. Hebrews 9 po tinan. And that's the very purpose of the Lord Jesus Christ when He come. Hebrews 9:20 26. Pansinin nyo maigi, my friends. Inuulit ko, those who profess na ang final authority nila ay ang King James Bible, basahin yung maigi ang 9:26. Ang sabi ng 9:26, for then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, again, pag sinabing now, hindi now natin. Now nung nagsulat, which is the Hebrew writer, it could be Paul. Hindi ako dogmatic doon, pero most of my study and passages at laman ng Hebrews, I can say si Paul yan. Pero sabi ng 9:26, but now, ang sabi niya, now hindi sa atin now nung isinusulat,
once in the end of the world. Again, end of the world na nung panahon ng sumusulat yan. And you will find Hebrew po, it could be written around 50 to 60 AD or within that period, and within the first century period po sinulat ang Hebrew. Because that time po, nandun pa yung temple. Nagsasacrifice po yung mga priests sa temple during that period sinusulat yan. I can show you the passage. And the temple po was destroyed 70 AD. So yung Hebrew po, it could be written around 50 to 60 AD yan. Right, so yan. Ang sabi ng 26, for then must he often have suffered since the foundation of the world, but now, during the period of the writing ng Hebrew, once in the end of the world, it's already in the end of the world, nung time it was written, hath he appeared. Sino yung appeared? The Lord Jesus Christ, in the likeness of sinful flesh. For what purpose? Ayun o, to put away sin, singular. To put away sin, by the what? By the sacrifice of himself. Consistent po yan sa Romans 8:3, mga friends. Singular sin, and that was a reference sa flesh ng lahat ng tao. And the Bible said, the Hebrew writer said, he put away sin by the sacrifice of himself. So from that time on, from the time of the crucifixion and resurrection, wala na po yung sin. Sin was never or is never an issue until today because it was all settled at the cross by 30 AD. So, why most religion are still bringing it up? Yung sin po niya, nakalibing na yan. Ba't hinuhukay pa ng maraming preacher at teacher yan? Eh, para mga sepulturero lang yan. No offense po, joke lang yun ha. So, my friends, wag po kayong ma-offend sa akin. In fact po, pag naintindihan niyo ito, magpapasalamat kayo sapagkat mawawala po yung guilt, mawawala yung fear, and you will be settled in your faith and pointing only the finished work of Christ as the ultimate settlement or solution of the problem of the human race, which is number one, yung issue ng sin, which is our flesh, according to the Bible. So, again po, we'll continue this. Lack of time po tayo dito. Napakahabo po ng issue ng sin, pero kinukuha lang po yung mga salient points or important points. And I hope masettle po sa inyo yung singular sin ng Romans 8:3 and the rest speaks of our flesh. And our flesh, sinabi po the old man, next time makita natin, was already crucified, dead, and buried in God's reckoning because this is the sacrifice and offering made by God for the love na nais na ipakita for the whole human race. And if we can believe this, and if we can take these things, wow, you truly po understand the scriptures in saying that sin was put away by the Lord Jesus Christ during the sacrifice of himself noong 30 AD. And we can put it to rest. This flesh is already dead, crucified, and buried. So thank you so much mga friends. I hope you get some nuggets. Nakita niyo yung blessings po ng lahat na yan. I know marami pang questions sa mind because of the traditional religious teaching na atin natanggap. Pero let's go back po sa Bible. And let's continue to study and make that learning count sa ating pananampalataya. Dapat batay po sa sulat ng Diyos yung ating pinapaniwalaan. Saan man tayo nanggaling, saan man tayo nakatayo ngayon, still, the final authority is the Bible itself. And you have to ask yourself, am I believing? Am I teaching the right things? Iba pinapaniwalaan ko, yung tinuturo ko ba yun ang tama? O ito'y galing lang sa tradition, galing lang sa aking wisdom, or narinig ko lang sa iba? Why not study the scriptures po individually and let it be settled po. And in this GC po, sa ating GC ng Bible School, if you have any question po, just put out the question. Kahit po dito, just type the question and I will patiently and gladly provide the scripture's answer to the question na pwede nyo itanong. Kung hindi ko alam ang sagot, sasabihin ko sa inyo. Kung hindi ko pa makita yung sagot sa Biblia. Pero wala po akong isasagot sa inyo, kundi yung laman po ng Biblia. So again, thank you so much po mga friends. I hope
we're blessed with this endeavor po na magturo at palayain po yung ating kaisipan sa maraming kawing-kawing na doktrina na tinanggap natin. So thank you so much po. Let's close these things po sa panalangin. Lord, thank you so much again for this morning. I hope maging blessing po ito sa mga friends na ating kasama sa pag-aaral, mga kapatiran, at magbukas, magdagdag ng kaalaman at makita ng maliwanag po ang iyong kabutihan, pag-ibig po sa aming lahat dahil sa sakripisyo ng aming Panginoon sa Kristo na kanyang ginanap po nung siya'y dumating sa lupa at kanyang tinapos ang issue po ng sin, Panginoon, ng kasalanan. Sa iyong papurit, pasasalamat po. This we ask in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you po. Amen. Thank you so much po sa lahat.